Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Oh yes, you overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's You have overcome, you have overcome. Hallelujah.
All right, praise God. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po tayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hoopers Over Campus na lagi pong nagpapaalala sa inyo at lagi ko pong sinasabi yan linggo-linggo. Ano man po ang atin po mga pinagdadaanan ngayon, gaano man katindi, gaano man ka-challenging, gaano man kahirap, gaano man ka-frustrating, gaano man ka-discouraging, gaano man ka-dilim, naniniwala po ako biblically speaking na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. At ngayon po, bago po tayo mag-start, pwede po bang i-type nyo po sa comment section, where are you attending right now? Saan po kayong panig ng Pilipinas? Saan po kayong panig ng mundo? Para at least malaman po natin kung saan na po nakakaabot yung ating pong online pananambahan. Alam nyo po, I've been receiving many messages sa ating pong Facebook page at natutuwa po ako every time na nakakakita at nakakabasa po ako ng mga messages na kung saan ginagamit ng Panginoon ito pong platform natin, ito pong online platform natin na kung saan dito po sila nabuborn again, dito po sila nare-revive ulit, dito po nare-restore sila at nakakatuwa dahil nai-encourage hindi lamang po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, even yung mga kababayan po natin sa ibang bansa. Kaya please do so, i-type nyo po kung saan kayo nakaka-attend para at least ma-encourage po lalo yung ating team na makita nila na meron na marami na palang naaabot yung ating pong online pananambahan. Welcome po kayo ngayon sa atin pong June series. June na po ngayon, June series. Meron po tayong bagong series. Last week po kasi tinapos natin yung ating pong Seasons of the Soul. Yan po yung May series natin. Ngayon po, ngayong June, syempre, new month, ang ibig sabihin yan, new series. At ngayon po, pag-uusapan natin ang Mind Wars. Yan po, welcome po sa ating pong June series entitled Mind Wars. Winning the battle no one sees. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, meron po tayong mga laban sa buhay na kitang-kita po ng lahat. Pero let us be honest, may mga laban din po na kung saan wala pong nakakaalam. Tayo lamang po ang nakakaisip, nakakaramdam. At may mga gabi na hindi po tayo nakakatulog. May mga gabi po na talagang nag-overthink tayo. May mga pagkakataon po na punong-puno po tayo ng doubt. Kahit nakatingin tayo, alam mo yun, nakangiti tayo sa harapan ng ibang tao, umiiyak tayo, nagda-doubt tayo, meron po tayong mga takot, meron po tayong mga insecurities, meron po mga temptation sa ating isipan, meron pong bitterness, some of us, meron pong mga worries nang wala pong ibang nakakakita. At sa totoo lang, ang pinakamalaking laban po ng mga Kristiyano ngayon ay hindi lamang nasa paligid nila. Hindi lamang nasa social media, although kalaban po natin nung ibang mga contents no, sa social media na hindi po maka-Diyos kasi labanan talaga ang spiritual battle, pero meron po tayong matinding kalaban ng mga Kristiyano na nasa loob at wala pong ibang pinatutungkulan yung ating pong isipan. Pwede ba i-type nyo po sa comment section, mind. Napakatinding kalaban po niyan. Actually, yung ating pong isipan, pwede po siya maging kakampi, pwede rin po siya maging kalaban. Sabi nga po ng isang manunulat, the mind is the battlefield where victory or defeat is first decided. Sa isipan daw po natin, yan po yung may matinding battlefield dyan na kung saan yung katagumpayan o pagiging talunan, dyan po nagdi-decide. Now, meron po tayong pag-uusapan ngayon sa Bible, syempre, sa 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. At dito po natin huhugutin, dito po natin kukunin yung unang-unang installment ng ating pong June series entitled Mind Wars. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5, basahin ko po muna yung text and then later on explain ko po yung context. And sabi po ng verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Sabi po ng verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang 2 Corinthians po ay sinulat po ni Apostle Paul
para sa mga mananampalataya po sa church po sa Corinth, na kung saan sila po dumating sa punto ng kanilang Christian life, sila po ay naimpluwensyahan ng mga naimpluwensyahan po sila ng mga false teachers, at may ilan rin na kung may question kay Apostle Paul sa kanyang apostolic authority. Kaya sa bahaging ito ng sulat, maganda itong 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. Ipinapaliwanag po ni Apostle Paul na kahit nabubuhay siya bilang isang tao sa laman, may karnal din yan, physical, hindi niya ipinaglalaban ang gawain ng Diyos gamit ang paraan niya, gamit yung physical. Sa halip, sinasabi dito ni Apostle Paul na ginagamit niya yung spiritual na sandata na makapangyarihan dahil galing ito sa Diyos upang gibain daw. Sabi niya dyan, para gibain daw yung mga maling arguments, mga mga beliefs, at mga anumang kaisipan, yung mga mindset na sumasalungat sa katotohanan ng Diyos, upang ang bawat isipan, sinasabi dyan ni Apostle Paul na para lahat daw ng mga isip at pag-iisip ay magpasakop po sa pagsunod kay Kristo. Now, basically, ang primary point ng mga verses na ito ay pagtatanggol ng katotohanan ng gospel at pagtutuwid ng maling pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isipan po yan. Kaya naman po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakaka-attend sa ating pong online pananambahan, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Winning the War Within. Can you type that in the chat? Winning the War Within. Alam niyo po, pagka tinatype niyo yan, tinitignan ko sa comment section. I-type niyo po yan sa comment section, lagay niyo Winning the War Within. Now, the million-dollar question na sasagutin natin sa umaga, tanghali, gabi, depende ang oras po kayo nakakapanood. Paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? Ulitin ko po, yan po yung sasagutin natin ngayon. Paano tayo mananalo? Tayong mga Christian, tayong mga follower ni Christ, paano tayo mananalo sa labanan na walang ibang nakakakita? Ikaw lang at ang Lord. Now, makikita natin sa mga verses na binasa ko, yung sagot dito po sa tatlong katotohanan. Now, number 1, tignan po natin yung verse 3. Sabi po ng Bible, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh." Paano tayo mananalo sa laban na walang ibang nakakakita? Okay? Ulitin ko po. Paano tayo mananalo sa mga laban natin bilang Kristiyano na walang ibang nakakakita? Number 1, recognize the real war. Pwede niyo po bang i-type sa comment section, recognize. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo that behind visible struggles are invisible forces. Meron tayong mga visible na mga struggles na pinagdadaanan. But behind those visible struggles, meron pong tinatawag na invisible forces. Kailangan kilalanin natin yung tunay pong na digmaan. Kaya po sabi ni Apostle Paul, though we walk in the flesh. So si Apostle Paul, in-acknowledge na tayo mga believers, naglalakad talaga tayo, meron talaga tayong physical. Kaya lang, itong salita pong walk, ibig sabihin yung to live or to conduct to one's life. Yan po yan, peripateo, yan po ibig sabihin yan sa Greek. Now, ang salitang walk, nangangahulugan na mamuhay o maglakad araw-araw. Sa pang-araw-araw po natin buhay, we live in human bodies with human limitations. Tao po tayo. Tao tayo na napapagod, tao tayo na nasasaktan, tao tayo na natatakot, tao tayo na nagda-doubt. Regardless kung Christian ka o hindi, dadaan yung katawan natin sa pagkapagod, sa sakit, sa takot. Pero sabi ni Paul, kahit nasa laman tayo, hindi tayo nakikipagdigma gamit ang laman. However, sabi ni Paul, Paul says we do not war according to the flesh. Hindi tayo nakikipaglabanan according doon sa flesh natin. Now, ito pong war na sinabi dyan, yung Greek word yan, ibig sabihin yan, military term po yan. Dinedescribe yung isang soldier na nag-e-engage sa isang active combat. So, ibig sabihin yung salitang war, military term siya na tumutukoy na talagang nakikipaglaban. Kaya yung point ni Apostle Paul dito ay clear. Pakinggan niyo po itong maigi. Ang point ni Apostle Paul dito sa mga verses na to ay malinaw. The Christian life is not a playground. It's a battlefield.
Kaya gusto ko pong maunawaan ninyo, mga minamahal kong kapatid, ang buhay Kristiyano. Yes, masarap po maging Christian. Alam niyo mong ligtas ka, alam mong mabiyaya ni Lord nandyan, ang kapatawaran, ang pagpapala. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo that the moment that you place your faith in Christ, you are listen to this, the moment na nagput ka ng iyong faith kay Christ, that's the moment you are also putting your allegiance. Parang sinasabi mo, Satanas, yung dati kong buhay, wala na yan. Dati kakampi ko kayo, ngayon kakampi na ako ni Kristo. The moment na nagrepent ka sa mga kasalanan mo, and the moment you put your faith in Christ, that's the moment you are putting your allegiance to Christ as well. Kaya hindi po playground ang Christian life na kung saan, okay lang yan, ano naman yan, kahit di ako mag-pray, kahit di ako magbasa ng Bible, battlefield ito. I-type nyo nga po sa comment section, battlefield ito. Pero ang kalaban natin, mga kapatid, hindi po tao ang kalaban natin. Kaya minsan natatawa ako, minsan yung mag-asawa magkaaway. Normal yun, nagkaaway kung minsan. Pero pinaparealize ko sa mga mag-asawa, hindi ang asawa mo ang kaaway mo, hindi boss mo ang kaaway mo, hindi kapitbahay mo, hindi gobyerno. Ang tunay na laban ay sa spiritual. At ang kadalasan, nangyayari yan dito sa ating isip. Nagmumula ang atake ng kaaway sa ating isipan. Yet our true enemy is not physical. The battle is deeper. Malalim. Now, paano umaatake si Satan sa isipan natin? I-type nyo nga po sa comment section, how? Paano inaatake ni Satan yung ating kaisipan? Una, lies. Mga kasinungalingan. Ang atake ni Satan, mga argument sa isip mo, kailangan ma-inject ka ni Satan ng kasinungalingan, ng temptation na sumuko, temptation na bumalik sa dating buhay, temptation na manood ng mga hindi magagandang papanoorin, temptation na mag-consume ng mga contents na immorality. Yung iba naman sa atin, ginagamit naman ni Satan fear, ginagamit ni Satan doubt, ginagamit ng kalaban natin ay pride, deception. Kaya sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kapag nakontrol ni Satanas ang isip mo, madali niyang may impluwensyahan ng buhay mo. Kapag ka nakontrol ni Satan, ulitin ko, kapag nakontrol ni Satan ang isip mo, madali niyang may impluwensyahan ang buhay mo. Kaya no wonder marami pong mga Christians ang nag-backslide, marami pong mga Christians ang bumalik sa dati nilang buhay kasi hindi dahil natalo na agad sa physical. Unang natalo mo na sa isipan. Why? Because what occupies the mind eventually directs the life. Kung ano ang umo-occupy sa isipan mo, later on, yun yung nagde-direct ng buhay mo. Bakit niya nasuntok? Physically, ba't niya sinuntok? Ba't na-directa yung kamao sa mukha? Kasi yun yung na-occupy sa mind. Selos, inis, galit. Kaya marami pong mga pagkatalo ang nagsimula sa maling pag-iisip. Mga kaibigan, mga minamahal kong kapatid, we need to recognize the real source of our struggle. Sometimes we blame people, we blame circumstances, at minsan nga we blame politics, we blame the politicians. Minsan we are blaming our family members. When the deeper issue is spiritual. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, what mental battle am I currently facing? Ano yung battle ko sa isipan ko ngayon na kasalukuyan kong hinaharap? Ano yung mga kasinungalingan ng demonyo na nag-uumpisa ko ng paniwalaan? Ito yung lagi kong sinasabi every time that I do talks or counseling. Sabi ko sa kanila, you must be careful on what you believe in life. Why? Because what you believe in life becomes the truth. Now, if you believe in a lie, that lie becomes the truth. Sa Tagalog, dapat maging mapanuri po tayo sa mga pinaniniwalaan natin sa buhay. Sapagkat ang mga pinaniniwalaan natin sa buhay, yan ang nagiging katotohanan. Now, here's the catch. Kung naniniwala ka sa isang kasinungalingan, o pinaniwala ka ni Satan sa isang kasinungalingan, ang kasinungalingan na magiging katotohanan. Kaya importanteng bantayan natin ang ating isipan. Saan ka inaatake ng kaaway ngayon? Yes, specifically sa isip, pero anong klase? Doubt, lies, compromise. Ang katagumpayan po nag-uumpisa kapag na-identify na natin na ang totoong digmaan ay sa spirito.
Why? Kasi hindi mo matatalo ang kalaban kung hindi mo kilala ang totoong kalaban. Now, kapag nakita na natin ang tunay na digmaan, ulitin ko po, we need to recognize the real war. We need to recognize that there is an ongoing spiritual warfare. At ang kalaban natin, ulitin ko, hindi kung sino man. Ang kalaban natin ay ang demonyo na ini-injectan tayo ng mga mali sa ating isipan. Kapag nakita na natin ang tunay na digmaan sa isipan, kailangan naman natin malaman kung ano ang armas na gagamitin. Now, tignan nyo ha, dahil nalaman na natin na may totoong digmaan sa isipan, merong battlefield, hindi playground. Kinakailangan malaman natin ano yung sandatang gagamitin natin. Pangalawang point. Sabi po ng verse 4, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God." Verse 4, ulitin ko po. "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God." Paano po tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita kasi nasa isipan? Number 1, recognize the real war. Pangalawa, we need to rely on God's weapons. Type nyo nga po sa comment section, rely on God's weapons. Dapat mag-rely tayo hindi sa sandata natin, kundi sa sandata ng Diyos. Kailangan po natin umasa sa makapangyarihang armas ng Diyos. Yung salita pong weapons, ito po sa verse 4 na yan, galing po sa salitang Greek na kupla. Na ang ibig sabihin, it refers to military equipment used by the soldiers. Ang salitang weapon, tumutukoy po yan sa mga kagamitan ng mga sundalo sa digmaan. Kaya sinabi ni Paul, ang ating weapon hindi sa karnal. Hindi yung fleshly, worldly, or mere human na sandata. Hindi ito galing, ibig sabihin, pakinggan nyo maigi. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Apostle Paul, since sabi po yung karnal sa salita pong Greek, sarkikos, fleshly, worldly, or merely human. Sinasabi lang ni Apostle Paul na hindi galing sa flesh, hindi galing sa mundo, hindi galing sa human ang ating sandata. Hindi galing sa lakas ng tao. Pakinggan niyo po maigi. Human wisdom cannot defeat spiritual enemies. Yung sarili lang nating karunungan. Human strength cannot conquer spiritual darkness. Yung sarili lang natin lakas. Tandaan nyo, dalawa binanggit ko. Sariling karunungan at sariling lakas. Kaya hindi sapat sa pagiging Christian. Hindi sapat ang positive thinking lang. Hindi ko sinasabing masama ang positive thinking. Sipin mo yung mabubuting bagay, okay yun. Pero hindi sapat ang positive lang. Hindi sapat ang positive thinking lang. Hindi sapat ang self-confidence lang. Hindi sapat yung human wisdom lang. Ang kailangan natin armas na galing sa Diyos. Kaya sinabi ni Apostle Paul, mighty yung sa Diyos. Dunatos. Ang ibig po sabihin niyan, yung mighty sa Greek, powerful, capable, and effective. It is related dun sa word na dynamite. Ang salitang mighty ay nangangahulugan powerful, effective, at supernatural. Sabi ni Paul, ang mga ito ay mighty through God. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan na hindi nanggagaling sa atin. Ang kapangyarihan ay hindi galing sa atin. At kahit na anong mangyari, hindi natin kayang talunin ang ating kaaway, ang ating karnal, at ang spiritual battle sa sarili natin lakas. Why? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ang tanging sandata na makakatalo dito. The power is through God. Nanggagaling ito sa Diyos. Now, ano yung mga armas na binigay ng Diyos sa atin? Ito ang good news po sa atin. Why? As Christians, God has already provided spiritual weapons. Number 1, prayer. Importante ang panalangin. Kaya nga po sa ating pong local church, meron tayong sinimplihan natin, PLDT, prayer meeting, life group Lord's Day, devotion and training. Ano pa yung mga sandata natin? Panalangin. Pangalawa, word of God. Sandata natin ang salita ng Diyos. Faith. Ano pa? The Holy Spirit that is in us. Ano pa? Worship, yung ating pagsamba sa ating Panginoon. By the way, hindi lang yung pag-awit. Maganda yung umawit, maganda yung sumayaw. That's good. That's not bad. But worship is not just about singing and dancing inside the church. Worship is a lifestyle. Worship is about obedience. Naalala ko tuloy nung tuksuhin si Jesus Christ sa wilderness sa Matthew chapter 4, hindi siya nakipag-debate kay Satanas. 3 times he declared, it is written,
Paulit-ulit niyang sinabi na susulat, it is written. Why? Kasi alam ni Jesus Christ na ang sandata natin dapat ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang sandata ni Jesus Christ. God's weapon. At kung effective ito kay Christ noon, effective pa rin siya sa atin ngayon. Listen to this. God's weapon still work today. Kaya stop fighting spiritual battles with fleshly weapons. Some people fight fear with worry. Nilalabanan nila yung takot sa pamamagitan ng pag-aalala. Di lalo kang natalo. Kapag meron kang fear, wag puro pag-aalala. Mag-pray ka. Type nyo nga po sa comment section. Mag-pray ka. I can still remember yung sinabi ni Leonard Ravenhill. Sabi niya, prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. Ulitin ko. Prayer is not preparation for battle. Prayer is the battle. Diyan nangyayari ang matinding digmaan sa panalangin. Yung iba naman sa atin, nilalabanan ng temptation with willpower alone. Kaya ko yan. Self-discipline. Wala naman pong masama mag-self-discipline. Kapag may temptation, wag lang puro willpower. Lumapit ka rin sa Diyos. Iba sa atin, nilalabanan pag-isa. No. Hindi mo kayang talunin ang temptation, lalong-lalo na ang lust. Sa pamamagitan lamang ng sarili mo. Yung willpower, no. Kakapusin ka dyan. Lumapit ka sa Diyos. Some of us, they've been fighting discouragement with positive thinking only. Kapag ka may discouragement, wag puro self-help, wag puro motivation lang. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Iba sa atin, makikinig ng podcast na motivational. Wala namang masama, lalong-lalo na kapag ka hindi naman sa demonyo. Kaya lang kung minsan yung mga self-help na yan, binubura niya kung minsan, ulitin ko, kung minsan binubura niya yung focus natin sa salita ng Diyos. Kung magpapamotivate lang din naman tayo, magpamotivate na tayo sa salita ng Diyos, punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Paul says, God's power is greater. Kaya, let us fight our worries, yung mga battle sa mind natin with prayer instead of panic. Harapin natin ito ng scripture instead of speculation. Ano kaya? Tama ba to? Ano kaya? Scripture instead of speculation, faith instead of fear, worship instead of worry. Sabi po ni E.M. Bounds, the devil fears the believer who knows how to pray. Hindi natatakot ang demonyo kapag pumunta ka na ng church. Walang masamang pumunta ng church. Natatakot ang demonyo kapag nag-uumpisa na tayong kumunik sa Diyos. Kasi, don't get me wrong, hindi kasi lahat ng pumupunta ng church ay pumupunta kay Christ. Iba pumupunta sa church para lang sa crush, para lang sa networking, para lang mangutang, para lang may pagkakitaan. Don't get me wrong, kailangan pong pumunta ng church ang isang Christian. Pero ang isang demonyo, hindi siya natatakot kapag pumunta ka sa church. Natatakot siya kapag nag-umpisa ka ng manalangin at tunay na kumunik kay Christ. Now, pakinggan niyo, pwede po bang palakpakan natin ating Panginoon? Walang hiya ka na. Testing body lang. Okay na po, Pastor. I remember the first time na narinig ko yung word na expansion kay Pastor Paul. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng expansion? Hindi ko maintindihan yun. And that was 3 years ago. And that was also the first time that I was able to attend our core leaders meeting. And sabi ko, Lord, para meron kang gustong i-impose sa akin. I felt the burden na gusto kong makasama ako sa expansion namin sa aming church. And the very first time that I committed sa aming expansion, I remember parang it was just 3,000 pesos and may kahati pa ako doon. Pero ang galing ni Lord, nag-provide talaga siya para mabuo namin yun. Yung 3,000 pesos na yon na commitment namin sa expansion, the next year, I was able to commit triple that amount kasi nakita ko yung commitment ko and also the burden to be able to help yung aming church na mag-grow. And true enough, nandito ako ngayon to testify na hindi lang ako yung nag-grow spiritually. Nadala ko pa yung family ko, yung mga anak ko, nakapag-invite ako, nagagamit ko yung aking time, talent, and treasure para makapag-share ng gospel. All because I know
na this is what God is imposing to me. And through expansion, this is my 3rd year. I am able to commit again, and alam ko na si Lord yung magbibigay ng provision just as how much He is providing for me and for my family. And because of it, no, lumawak din yung aking network, yung mga community na nasasamahan ko, the people na hindi ko akalain na mamimit ko, no, all this galing lahat kay Lord. And I am very happy because I am part of the Amazing Hope Crossover Campus Expansion. I am Chini and I am committing my expansion this year because alam ko, I have faith and I trust the Lord. Si Lord ang bahala sa akin. No, kapag ginamit na natin yung armas ng Diyos, may mangyayari. Di ba? Una, recognize muna natin. Pangalawa, mag-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginamit na natin ang armas ng Diyos, may mangyayari. Babagsak ang mga strongholds. Now, tingnan nyo maigi. Point number 3. Sabi ng verse 4, for pulling down strongholds. Verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into binibihag, into captivity to the obedience of Christ. Pangatlo, paano natin mapaglalabanan yung laban na walang ibang nakakakita kundi yung inward ito sa isipan natin? Remove every stronghold. Type niyo po sa comment section, remove every stronghold. Gibain natin ang bawat kuta ng kaaway sa ating isipan. Sabi ng verse 4 and 5, binasa po natin yan. Sabi ng verse 4, the pulling down of strongholds. Yung stronghold po dyan, sa Greek po, ibig sabihin yan, it refers to a fortress. Yung matinding mga bakod, castle, kastilyo, noong unang panahon. May mga castle, may mga kingdom, or military fortification, pagpapatibay. So ang salitang stronghold, nangangahulugan na mayroong matibay na kuta. Bihira may base camp na sa utak. Now, sa spiritual sense, ito ay maling paniniwala. Itong mga sinasabi ni Apostle Paul, mali daw itong paniniwala o mindset na matagal nang nakabaon sa isip. Matagal nang gumawa ng kuta, matagal nang gumawa ng kampo, matagal na siya, meron na siyang base camp dyan sa utak mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng mga namuuna, madikit na mga base camp, yung talagang fortified cities na sa utak natin. Hindi na ako magbabago. Marami sa ating ganyan, kaya ayaw na magpatuloy kasi wala na, ganito na talaga ako. Paulit-ulit na lang, hindi na ako magbabago, hindi na ako mapatawarin ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. Palpak na ang buhay ko. Wala nang pag-asa ang situation ko sa school, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa asawa ko. Hindi ko kayang magpatawad. Sa totoo lang, kung i-let go lang natin at isusuko natin ang ating isipan sa ating Panginoon, ang ating buhay, kaya natin magpatawad. Mga kapatid, kung paulit-ulit natin paniniwalaan ito, wala na akong pag-asa, hindi ko kaya magpatawad, hanggang dito na lang ako, nagiging kuta ito, nagiging kampo ito sa ating isipan. At sinabi ni Paul na kinakailangan itong gibain. Sinasabi ni Paul, we must engage dyan. Now, tignan niyo maigi. Ang ganda nito. Si Paul, tinuturuan yung mga believers na mag-engage sa tatlong actions. Una, cast down false reasonings. Casting down imaginations. Cast down false reasonings. Yung mga imaginations, logismos yan sa Greek, refers to arguments, reasoning, and thoughts. Ang salitang imagination ay tumutukoy sa mga arguments, reasoning, at thought patterns natin. Ibig sabihin, sinasabi lang ng Bible, dapat maibagsak yung mga maling kaisipan. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na hindi lahat na pumapasok sa isip ay dapat paniwalaan. Every thought that contradicts God's truth must be rejected. Lahat ng mga naiisip natin na kinokontra ang salita ng Diyos, dapat i-reject yan. Mga kapatid, may mga thoughts na galing sa laman. May mga thoughts na galing sa kakaway.
Pero dapat yung thoughts natin ay galing sa salita ng Diyos. Kaya i-filter natin ang mga pumapasok sa isipan natin. Subukan nyo yung mga tubig kapag walang filter. Hindi masasala kung ano yung malinis sa hindi. Kapag kayong isipan natin sinasabi, wala tayong silbi, sagutin mo agad, meron na akong gamit. Kagamit-gamit ako sa karya ng ating Panginoon. Ano pa? Confront false elevations and every high thing that exalt itself. High thing. Yung high thing na yan represents anything that proudly opposes God's authority. Ito yung mga bagay na itinataas ang sarili laban sa kaalaman ng Diyos. Kadalasan, alam nyo kung ano yan? Pride. Pride often, ang pride often, nagdi-disguise yan sa self-sufficiency, kaya ko. Kapag mas pinaniniwalaan natin yung feelings natin kaysa sa salita ng Diyos, nagiging hiding yun. Mas pinaniniwalaan natin yung sinasabi, opinion ng society, opinion ng kultura kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong paniwalaan basta-basta kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Salain mo ito in line of God's Word. Ano pa? Capture every thought. Bringing into captivity, sabi ng verse, bringing into captivity every thought. Ito pong captivity, sa salitang Greek po niyan, ang ibig sabihin niyan, to take a prisoner of war. Ulitin ko po, ang salitang captivity, ang ibig sabihin ay hulihin bilang prisoner of war. Tignan nyo, ang ganda nito. May ongoing battle sa ating isipan. May ongoing battle in the spiritual realm. At kinakailangan mahuli natin itong mga thoughts na ito sa ating isipan. Rather than allowing thought to control us, we must bring them under Christ's authority. Mga kapatid, bilang mga follower ni Kristo, hindi dapat tayo bihag natin ng ating isipan. Dapat ang thoughts natin ay bihag ni Kristo. Why? Kasi ang victorious Christian ay hindi sumusunod sa bawat naiisip niya. Hindi porkit naisip mo, tama na. Valid yung naiisip mo, pero just because it's valid doesn't mean it's right. Doesn't mean it's aligned with God's Word. Suriin natin everything na naiisip natin sa liwanag ng salita ng Diyos. At kung hindi, papapasok natin yung mga bagay na hindi tama. Pansinin niyo yung sinabi ni Paul. Hindi niya sinabing manage your thoughts. Sabi niya, capture them. Why? Hindi lang i-manage, hulihin, tapos ilagay mo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo tumanggap ng mga thoughts sa ating isipan, tanungin mo muna, ito bang naiisip ko ang katotohanan? Umaagri ba ang salita ng Diyos sa naiisip kong ito? Na-honor ba si Christ sa pamamagitan ng mga naiisip ko? Nagpuproduce ba ng pananampalataya yung naiisip ko o lalo akong natatakot? Let us start replacing lies with truth. Let us start replacing fear with faith. And let us start replacing doubt with God's promises. Ang ating pong isipan dapat surrendered to Christ. At ito pong mga isipan na to, dapat ang nakababad dyan ay ang salita ng ating Panginoon. In conclusion, meron pong isang farmer na araw-araw niyang hinahabol yung kanyang kabayo dahil palaging nakakatakas. Pagod na pagod siya araw-araw, kakahabol. Hanggang isang araw, napansin nung itong farmer na ito, napansin niya, hindi pala kabayo yung problema. May malaking butas pala yung bakod, kaya nakakadaan. Nakakalabas. Tataka siya. Yung gate, sarado naman. Pero bakit nakakalabas pa rin? Hindi naman makalundag dahil mataas yung paner. He found out na hindi kabayo ang problema. Ang problema, may butas sa bakod. Kaya imbis na habulin niya yung kabayo araw-araw, inayos niya ang bakod at tumigil ang problema. Maraming Christian ganyan. Habol tayo ng habol, hindi natin na-identify, meron na palang butas sa ating isipan. Palagi nating hinahabol yung mga sintomas, yung takot, yung galit, yung worries, yung tukso, pero hindi natin inaayos yung strongholds sa isip. Kaya ngayon, gusto ng Diyos na gibain ang bawat maling kaisipan natin. Tear down every fortress of unbelief. Capture every rebellious thoughts. In the name of Jesus, sirain ang bawat kasinungalingan sa ating isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Palitan ito ng
katotohanan ng ating Panginoon. Kaya this week, i-identify natin yung mga strongholds na naka-occupy dyan, na nakakampo na dyan sa ating isipan. Anong strongholds ang matagal nang nakatayo sa isip mo? Nakakamp sa isip mo? Takot, galit, insecurity, doubt? Write it down. At humingi ka ng tulong kay Lord. Lord, isinusuko ko po ito. At alam ko, Lord, walang imposible sa inyo. Hayaan nating gibain ng kapangyarihan ng Diyos ang bawat kuta ng kaaway sa ating isipan. Kapatid, let me end with this. Refuse to let the enemy occupy territory that belongs to Christ. You belong to Christ. Your mind belongs to Christ. Don't allow the enemy to occupy at magkaroon ng teritoryo dyan sa isip mo. Kay Lord yung isipan mo. Recognize the real war. Rely on God's weapons. Remove every strongholds. Manalangin po tayo. Mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng sarili natin, tayo po ay mananalo. Ulitin ko po, sa pamamagitan ni Kristo, maaari tayong manalo sa laban na walang ibang nakakakita. Isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. And today, I am praying for salvation, restoration, provision, and if you come here for the first time, surrender your life to Christ. At sabi mo, Lord, I surrender my life to you. I surrender my thought life. I surrender, Lord, my heart. I surrender my everything. And starting today, Lord, help me to filter the words, the thoughts na papapasukin ko po sa aking isipan. At dalangin ko, Panginoon, samahan niyo po ako. Lord, I repent of my sins and I surrender my life to you. And I am putting my faith in your finished work, not on my good works. Starting today, you are my Lord and Savior. Lord, sa mga matatagal ko namang mga kapatid na mga Christian, I pray, Lord, that you restore them, that you provide for their needs, Lord, that you protect them, and I pray, Lord God, for the peace which transcends all understanding that can only be found in our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, parangal, pagsamba at kalwalatian sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magta-type ng Amen and Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po again next week para po ipagpatuloy po natin yung ating pong June series entitled Mind Wars, Winning the Battle No One Sees. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus na nagsasabing see you next week. God loves you and God bless you.